Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, binibigyang diin ni Jesus ang hinggil sa pinakamahalagang utos at iyan ang pag-ibig. Kaya nawa tayo sa ating patuloy na pagsunod sa poong may kapal, naway matulok tayong gumawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami nawa ay makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon ng iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makakatagpo ng awa ang mga ulila. Sabangin ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. I-frame,
Lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tutugon at magbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket. Inililigtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y iyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos, at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa mga pilgrims pong naririto, muli po ay ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. At pagbati po sa bawat isa, magandang umaga po sa inyong lahat.
Minsan, meron pong isang taong lumapit sa pari at nagtanong, Father, ilan ba talaga ang utos ng Diyos? Sabi ng pari, mayroong tayong tinatawag na 10 utos ng Diyos. Sabi ng taong ito, Father, hirap na nga akong sundin yung isa. 10 pa kaya? Mga minamahal kong kapatid, minsan, ganoon din ang ating pakiramdam sa pananampalataya para bagang napakaraming dapat gawin. Bawal ito, bawal iyon, gagawin ito, susundin iyon, para bagang ang buhay Kristiyano ay umiikot na lamang sa listahan ng mga utos, ng mga di dapat at mga dapat gawin. Pero ang Ebanghelyo para sa araw na ito, para bagang nagbibigay sa atin ng pinasimpleng bersyon ng lahat. Pinasimple ni Jesus ang lahat ng mga utos. May lumapit na eskriba at nagtanong, alin po ang pinakamahalagang utos? Ibig sabihin, kung may isang bagay lang na dapat tandaan ng tao, ano iyon? Ang sagot ni Jesus ay napakalinaw. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Parang sinasabi ni Jesus, kung tama ang pag-ibig mo, susunod na ang lahat. Love and do what you want. Pero napansin ba ninyo kung paanong sinabi ni Jesus ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos? Hindi niya sinabing ibigin mo ang Diyos kapag may oras ka. Hindi rin niya rin sinabing ibigin mo ang Diyos kapag maganda ang takbo ng buhay mo. Ang sabi niya ay buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip at buong lakas. Ibig sabihin, hindi lamang bahagi ng buhay natin ang Diyos. Siya ang sentro ng buhay natin. Minsan, kapag parang kabaliktaran ng nangyayari, kapag may problema, saka tayo lalapit sa Diyos. Kapag may exam, saka lang tayo magdadasal. Kapag may sakit, saka lang tayo sisimba at talapit. Para bagang emergency contact lang si Lord. Pero ang paanyaya ni Jesus ay mas malalim. Ang Diyos ay hindi lamang para sa emergency. Siya ang sentro ng buong buhay. At pagkatapos ng pag-ibig sa Diyos, sinabi agad ni Jesus ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At dito na tayo nahihirapan. Madaling mahalin ang mababait. Madaling mahalin ang mga kaibigan. Madaling mahalin ang mga taong mabuti rin sa atin. Pero paano kapag ang iniuutos na yung kapitbahay mong maingay? Paano kung ang itinagubilin ng ating Panginoong Jesus ay yung katrabaho mo na mahirap pakisamahan? Paano kung yung kamag-anak mo na palaging mayroong reklamo? Doon nasusubok yung pag-ibig. May nagsabi nga minsan, madaling mahalin ang buong mundo. Ang mahirap mahalin ay yung isang tao na laging nakakainis. Pero yun mismo ang hamon ng ating Panginoong Yesus. Mga minamahal kong kapatid, ngayong Kwaresma, marami tayong ginagawa. Nagkaayuno, nagpepenitensya, nagdarasal ng madalas. Maganda ang mga ito. Pero sinasabi ng eskriba sa Ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng handog at mga sakripisyo. Ibig sabihin, ang tunay na layunin ng Kwaresma ay hindi lamang pagbabawas ng pagkain o pag-iwas sa mga luho. Ang tunay na layunin ay pagbabago ng ating mga puso. Kung pagkatapos ng Kwaresma ay mas marunong na tayong magpatawad, magpakumbaba, marunong na tayong umunawa sa kapwa, ibig sabihin, nagbubunga ang ating paglalakbay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa dulo ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa eskriba, hindi ka na malayo sa kaharian ng Diyos.
Napakagandang marinig iyon mula sa Panginoon. Sana sa ating pamumuhay araw-araw, ganoon din ang masabi natin sa Kanya na tayo ay papalapit na sa Kanyang kaharian dahil natututo tayong magmahal ng totoo. Dahil sa huli, kapag humarap tayo sa Diyos, malamang hindi niya tayo tatanungin kung gaano karaming batas ang alam natin. Pero maaaring ang Kanyang itanong, gaano mo minahal ang Diyos? At gaano mo naman minahal ang iyong kapwa? Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, iisa ang tagubilin at ipinag-uutos ng ating Panginoong Yesus. Sa dinami-dami ng mga utos, iisa ang mahalaga. And that is love. Love and do what you want. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, Manalangin ang pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakilan ng lahat ng naparito mong anak. Na siyang nagulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakat at natira may sala. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tadang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesung Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaligtan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At Ako'y di naalipin, di kaibigan ko. lahat ng mula sa amay, lalahat ko na sa inyo. Ang sasagwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong kinaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnay lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina at sama-sama tayo maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon tayong pagdarasal ng estasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-6, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layon natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Simula March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dahil lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga.
Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at iling bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa inyo na naghahangad mag-alay ng mga rosas sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio, tayo po itutungo sa likurang bahagi ng ating pong Divine Mercy Sanctuary para po maka-avail ng ating pong mga rosas. Ito po ay ating isasagawa pagkatapos ng panghuling pagbebendisyon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life.
Muli po, available po ang ating mga rosas sa ating unahan ng simbahan. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat sa Diyos. At ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa pang-umagang panalangin. Inayahan ko po na tayo po ay tatayo at gawin natin ang tanda ng krus mula sa ating mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Dahil lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Dahil lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Dahil lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Diyos, anak, naging tao, pinasaya aming pasan. Bigat ng kasalanan hanggang krus mabayubay. Ito kami iyong lingkod, sa iyo'y naglalaan. Di lamang ng salita, pati puso ay alay. Paningin liwanagan, tanglawan ng iyong ilaw. Kahit lalim o taas aming maunawaan. Awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay pag-aanin, bigyan tatag ang buhay. Kami tinawag mo na ika'y paglingkuran. Sa bata't matatanda, makita iyong larawan. Ihatid sa kanila'y pag-asa at kalusugan. Uunlad kami lahat, papayapang nabubuhay. Tayo po ay magsiupo. Tangi ikaw lamang, Panginoon, ang binigyan lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan kayo iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karamhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa ilong ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan.
Ako'y masama ng buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabal pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yung Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang binigyang lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Talos naming tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka baga sa mga tagasyon? Bakit ganito kaluba ang parusa sa amin? Anapat wala na kaming pag-asang gumaling. Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala ka namin ang aming kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Talos namin tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Ang Panginoon ay Diyos, tayo ang kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Kung ang Panginoon ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon Diyos, tayo ang kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, silang aking parurusahan. Dahil dito, siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila.
pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manglilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Kung ang inyong kabutihan ay hindi hihigit sa mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ang inyong kabutihan ay hindi higit sa mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pasalamatan natin si Kristong ating Panginoon na nagkaloob sa atin ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Buong puso nating hilingin sa Kanya. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Guro at tagapagligtas, ipinakita mo sa amin ang iyong katapatan at ginawa mo kaming isang bagong sanlilikha sa pamamagitan ng inyong pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay. Itaguyod mo kami upang hindi muling mahulog sa kasalanan. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Tulungan mo kaming talikdan ang aming sarili sa araw na ito at huwag naming talikdan ang nangangailangan naming kapwa-tao. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Tanggapin nawa namin ang araw na ito ng pagpapakasakit bilang iyong pagpapala at maibalik ito sa iyo sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Panginoon ng aming mga puso, mahilig sumuway, turuan mo kami ng pagiging mapagbigay. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambasang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambasang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ang Kwaresmang aming ginugunita, ay makatulong nawa upang mapanibago kami at maging handa sa pagdiriwang ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.